maderos. Hindi hinayaan ng Diyos na madumisan ng kabulukan na siyang bunga ng kasalanan ang ina ng Diyos. Kung kaya't siya ay iniakyat sa kalangitan, taglay ang kaluluwa at katawan. Siya ang ina ng Diyos, ang babaeng pinagpala sa lahat, ang babaeng yuyurang sa ulo ng ahas. Sa ika-445 taon ng ating pagkaparokya, siya ang gumagabay sa atin, ang kasama natin sa lumbay, saya at maluwalhating yugo. Nuestra Señora de la Asunción! Viva Asunción! Viva! 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 Si San Juan Bautista ayon sa banal na kasulatan ay binsang buo ng Panginoong Hesus at ang tinutukoy sa lumang tipan bilang ang tinig sa ilang na nagsasabi, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Siya ang nagulang pregoso. Santong Cristo de Bagong Bayan. Si Kristo sa huling yugto ng kanyang buhay ay nagawang ipanalangin ang mga umuusig sa Kanya at magpatawad ng isang makasalanan. Sa Kanyang paanan, naroon ang pinakamamahal ng buong simbahan sa Kanyang katatagan at kabanalan ng buhay. Sinasabing si Santa Ines o ang pinagustuhan ng isang gobernador romano. Ngunit bago pa ang lahat ay naganap ang plano ng Diyos na hamuin ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Kung paanong nakamit natin ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan, nakamit natin ang buhay sa pamamagitan ni Jesus. Ang Santong Cristo de Matungaw ay isa sa tatlong imahen ng Santong Cristo sa ating parokya. Ito ay pumapatungkol sa yugto ng buhay ni Jesus na ito ay malagutan ng hininga. Ang mahal sa pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo. Ayon sa kanyang kasaysayan, siya ay nagmisyon sa silangang bahagi ng Asya, tulad ng Indonesia, China, Japan at Pilipinas, napasailalim sa maling aral. Winika ng mahal na ina ng rosaryo na ibinigay niya kay Santo Domingo ay isang mainam na kasangkapan sa pagkakamit ng tulong at biyayang makalangit at sandata laban sa kasamaan. Ang ibig sabihin ng salitang rosaryo ay pulugbon ng mga rosas. Ang bawat butil ng rosaryo ay kumakatawan sa bawat yugol ay isa sa tatlong Kristong nakapako sa ating parokya. Ayon sa matatanda, ito ay natagpuan sa kailugang bahagi ng kanilang barangay. Nova ay isang Agustinong obispo na nakilala sa kanyang kabutihan at pagkakawang gawa. Siya ay nagpatayo ng mga paaralan para sa mga dukha, nagpakain sa maraming mga nagugutom, nagbihis ng walang mga damit. Kaya naman habang siya'y nabubuhay, inikilala na siya bilang isang banal sa mga ibinamahal nito. Santo Tomas de Villanueva ay ang patron ng SBTC ng Pitpitan. Santo Tomas de Villanueva. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino de Bulacan. Si San Nicolas ay isang Agustino at ang unang santo sa orden ito. Siya ay nakilala sa kanyang mga Si Santa Ana ay ang ina ng mahal na Birhen Maria. Si Ana at Joaquin ay pawang matanda na ngunit walang anak. Ayon sa gintong tradisyon ng banal na mag-asawang ito, sa pangitain ni Beata, Santa Ana naman ay nananatili sa kanilang tahanan habang nananalangin. Sa kagalakan ng mag-asawa, masayang umuwi si San Joaquin at Santa Ana nang sila'y pagbigyan ng Panginoon. Sa grasya ng Diyos, biniyayaan sila ng anak at ito ay ang mahal na Birhen Maria. Dahil sa kanilang lubos na pasasalamat sa San Jose ay isang lalaking matuwid mula sa lipi ni David. Siya ang hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain na magiging kabiyang ni Maria at magiging ama sa daigdig ng batang Jesucristo. Ayon sa ginintoang alamat at sa pangitain ni Beata Ana Emily, si San Jose ay isa sa 33 mga kalalakihan na naniniligyan sa